Magandang araw mga ka-adventure. Muli na naman po ako nagbabalik sa isa na namang moto adventure at samahan ninyo ako magpunta sa Consuelo Beach Resort na matatagpuan sa Macabebe, Pampanga. Ayan mga ka-adventure, sa nakikita ninyo, itong mga katubigan na to, yung nababalot ng tubig na yan, dati yan, puro mga palayan yan. At pagdating dito sa pinakadulo ng Consuelo Beach, bibigyan ko rin kayo ng mga ilang update na ginagawang reclamation at kalsada na makikita rito. At ito ipapakita ko sa inyo, ito yung mga dredging dito, dredging ship na ginagamit. At ito, nagmerienda na tayo. Hindi pala merienda, lunch ko na to. At meron din akong ibabahagi sa inyo na isang kakaibang kalagayan ng mga lokal dito na nakatira sa Barangay Consuelo, kung saan bago sila makarating sa kanilang baryo ay tatawid muna sila dito sa isang tulay na gawa sa kawayan at kahoy. At hello mga ka-adventure, welcome back sa ating channel. It's me again. At dito tayo ngayon sa may San Miguel, Kalupit, Bulacan. Ayan, nandito na tayo sa pinaka papasok ng San Miguel. Ito na yung arko. Bali, ito na yung sa pagitan ng bali Apalit, Pampanga, tapos papuntang Masantol, Macabebe, dito, Medan dito. Bali, napagitna nitong Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan. At meron tayo ngayong i-update na isang lugar. Pupunta tayo doon sa may Macabebe Beach. Pupunta natin yon at meron tayong titignan doon na ginagawang parang reclamation. Samahan niyo ako at huwag na natin patagalin to. Pero bago ang lahat, don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel, France Adventure. At tara, ngayon ay continuation ng ating vlog nung nanggaling tayo sa may Sapang Bayan sa Kalumpit, Bulacan. At ngayon nandito naman tayo sa San Miguel, Kalumpit, Bulacan. At dito tayo pupunta. Yan, dediretsoy natin to. At pag-explore din tayo dyan. Ipapakita natin sa inyo yung ibang update na pwede kong ma-share sa inyo. Kaya tara, let's go! At ayan na, di ba pupunta na tayo dito sa pinakadulo na itong kalsada na mapupunta natin. Papuntang Macabebe, Pampanga. Kaya tara, samahan niyo ako mga ka-adventure. Panibagong road trip, panibagong adventure. Dito na tayo nagumpisa sa San Miguel, Kalumpit, Bulacan. Napaka-presko dito. Ito yung isa sa mga pinupuntahan din ng mga mahilig magbike, mga mga bikers, riders, siklista. Ayan. Ito ang madadaanan natin dito, Barangay San Miguel, Purok 2. Dire-diretso na tong kalsada na to. Time check, it's now 1 o'clock ng tanghali. Mainit na talaga. Summer na ngayon. Etong kalsada na to mga ka-adventure, mataas ito kung mapapansin ninyo. Napakataas niyan. Di bali ang kalsada na to ang nagsisilbing pinaka mega dike na rin dike. Kasi etong dito sa kaliwang side natin ay ito na yung ilog, Pampanga River. Palabas na to ng papuntang karagatan sa Manila Bay. At dito sa kabilang side na to, puro mga residente at palayan na yan. Meron mga ibang palayan dyan na nilubog na rin sa tubig. Kita nyo dito, babalik tayo rito. Pakikita ko sa inyo. Pakikita ko sa inyo yung sinasabi ko sa inyo na kondisyon dito ng lugar. Ayan. Dito, baba tayo rito. Ayan, napakataas ng kalsada na yan. Ayan kita ninyo mga ka-adventure. Mga residente rito. Marami pa yan doon. Di bali, na rito, binabaha na to.
Yung mga tubig na to, ito na yung dating nakaraan pang mga huling bagyuhan at sa pag high tide, hindi na nakakalabas ito dito. Kasi mababa na to low lying areas na to. Kaya kung wala pa tong dike na sinasabi ko, ayan, kita nyo kung gaano kataas yan. Yan ang nagpoproteksyon sa ibang mga residente rito para hindi pumasok yung tubig na nanggagaling sa ilog. Pero dito, eto, mga stagnant na to Ito kasing mga tubig na to, mga galing pa to sa mga nakaraang pagbaha ng pagbagyo. Tapos dito, hindi na nawala. Hanggang sa naging ganyan na siya, na-stagnant na siya. Yan napakataas ng daan na yan. Ito yung pinaka-dike. Kaya kapag nandito kayo, akala nyo napaka-normal lang ng pamumuhay ng ibang residente. Pero bukod sa kalaman ng iba, ng ibang viewers, dito, mayroong mga part na nilulubog ng tubig. Dito na tayo sa sentro, San Miguel. Pinaka-sentro ng barangay San Miguel. Mahaba-haba itong daan na to. Sa estimate ko, mga humigit kumulang mga 20 to 21 kilometers. Yan, ito yung sa kanan natin. Ito na yung pinaka paaralan ng San Miguel, Kalumpit, Bulacan. Ayan. Doña Damiana de Leon Memorial Elementary School. Senior Citizen, San Miguel, Bulacan. San Miguel, Kalumpit, Bulacan. At dito naman sa kaliwa, ito na yung papuntang May Sulaw, San Miguel. Ayan, papuntang May Sulaw. Isang beses pupuntahan natin yan, babalikan natin to at sisilipin natin yung barangay May Sulaw. Barangay May Sulaw. Sakop pa rin dito ng Kalumpit, Bulacan. Dito may nakalagay dito, babala for light vehicles only, bawal dumaan. Kasi alam nyo kung bakit. Tingnan natin, pakikita ko sa inyo kung bakit bawal dumaan dyan. Maano kasi dito, yan tubig. Ayan yan, kita nyo naman, halos pantay na yung tubig na nanggagaling sa ilog dito sa daan. Ayan diba? Yung mayroon pang tulay na kung nakikita ron Ito yung sitwasyon ng sa likod ng mga kabahayan dito. Diba, dyan na yung main road, yung main road, yung dinadaanan natin papunta doon sa dulo. Ayan ayan ang kondisyon dito. At meron din palang doon parang dredging yata yun, guhukay sa ilog. At ito nga pala yung gamit natin ngayon na boots. Ayan, diba, para siyang bota. Kaya waterproof tayo sa mga ganitong klase ng pagbabloging tsaka pag-riding. Ayan, kaya kung gusto nyo yan, ayan kung lalagay ko sa link. Ayan mga ka-adventure, sa nakikita ninyo, itong mga katubigan na to, yung nababalot ng tubig na yan, dati yan, puro mga palayan yan. Pero ngayon, makikita ninyo, nababalot na ng puro tubig. Ayan Hi sir. Gandang hapon po sir. May nakikita pa ako doon bahay na abandon na dahil hindi na mapapakinabangan Puro tubig na. Nasa gitna na ng tubig. Tapos doon pa ayun ang daming palang bahay doon na puro nakatayo na lang sa tubig. Pati doon pa Ayan. Grabe Talagang ayan na yung bagong ngayon panahon. Yung mga naunang panahon dati na sagana sa bukid, sa palayan, ngayon puro tubigan na. Kakalungkot lang isipin. Sagana sa tubig. Sagana sa tubig.
Nakita nyo naman yung kondisyon ng ibang lugar dito, no? Talagang lubog na sa tubig. Lalo na yung bahay na nasa gitna ng bukid na napapalibutan na ng tubig. Dito medyo sira-sira yung daan dito. Well, ayan na mga ka-adventure, nandito na tayo ngayon sa may Masantol, Pampanga. Ayan, dito na tayo. Pagpakanan, pupunta na ang town proper. Tapos dito naman sa derecho yung Bebe Anak, Pandusena, Suwa, Palimpi. Tapos sa kaliwa naman papuntang Kambasi, Santa Cruz, Bebe Matwa to Malauli. Ayan. Dito tayo ngayon, diretso tayo. 2 bar na lang yung gasolina natin. Nakalimutan ko magpakarga kanina. At yan mga ka-adventure, ito yung itsura ng pinaka wet market nila dito, no? Yan, mga bagsakan ng isda rito. Oh, yan ang itsura dito. Marami pa rin nagbabagsak ng mga isda, oh. Kaya mura din yung ibang isda rito kapag bibili kayo ng mga pakyawan. I love Bebe Anak, Masantol. Oh, diba? Ang ganda ng simbahan nila dito. May maliit na chapel dito. Chapel ng San Roque. Buhay na buhay din tong lugar na to sa mga tindahan eh. Kahit saan ka lumingon, ang daming tindahan. Kabilaan pa. At welcome sa Barangay Bebe Matwa. Ayan na, simple lang ng kanilang welcome sign. Ayan, di bali dire-diretso lang to mga ka-adventure yung dinadaanan natin hanggang sa makarating tayo doon sa Consuelo Beach. Matagal na rin akong di nakabalik dyan eh. May mga 2 taon na rin. Kasama ko pa yung OBR ko nung pumasyal kami dyan. Tapos dito, ito na yung pinaka elementary school ng Bebe Matwa. Ganda ng school nila, oh. Simple lang, oh. Tsaka mabuti nanditong side. Hindi rito sa may ilog. Pero may nakikita akong mga bakas ng tubig, oh, doon, oh, sa school. Siguro inaabot ng tubig yan. Yan, oh. 2 pala tong San Roque Chapel na to. Meron ding isa doon kanina, dinaanan natin sa nauna. Tapos yun yung covered court, oh. Diba? 2 pala tong San Roque Chapel na yan. Yung isa Bebe Anak. Ito Bebe Matwa. Ayun, it makes sense. Pero parehas ng design ng chapel. Yung sa kabila pala Bebe Anak na chapel. Ito naman Bebe Matwa. Huwag kayong malilito, no, sa pangalan ng lugar dito. Bebe Matwa, Bebe Anak. Nakakatuwa dito eh. Ito, bali gusto ko lang ipakita sa inyo. Ayan. Dito merong dito. Hindi ko lang kung farm ito or private. Pero dito, ang daming bonsai na tinatanim. Yan, may mga nakapaso pa. 'Di ba? Ayan, oh. Ito nga mga bonsai na bougainvillea, oh. Ang gaganda nga eh. Nakakatuwa eh, oh. Naaaliw pa naman ako. Ay, sir, ganda nga po. Sir, ano po ito? Private po? Private? Mga binebenta po ito? Ay, naalagaan nyo lang po. Kala ko binebenta. Napakadami, oh. Oh. Parang gagawin pong resort ito, ano? Ganyan lang. Nakakatuwa, ang dami, oh. Sana dumating yung araw maging pasyalan to. Magpapasok sila ng mga turista rito. Pagka nagsipag to mga bonsai na to. Siguro baka dumating yung araw magbenta rin sila ng bonsai dito. Ang ganda, oh. Papadaan lang po, sir. Punta ng sa may ba to? Consuelo Beach.
Oo, doon. Mamasyal. Okay po, sir. Thank you. Yan, dito mga ka-adventure. Dadaan lang muna tayo dito. Makikita ko lang sa inyo to. Napakaganda ng ano dito, simoy ng hangin, ang presko. Mga palaisdaan na to dito. Yan, ipakikita ko lang sa inyo. May mga bahay pa dun. Yun. Yan siguro may mga ari ng palaisdaan na to. Tapos dito yung main road. Dito. Masarap makapunta sa mga ganitong lugar, yung tahimik, tapos ganito yung makikita mo, palaisdaan, tapos may mga puno, ang presko pa ng hangin, diba? Nakaka-relax. Ang lamig kasi nung simoy ng hangin dito, galing sa dagat. Tara, punta na tayo dun sa ating destinasyon. Papasok na tayo ng Barangay San Agustin. Welcome, Barangay San Agustin. Ang daming mga palaisdaan na dito mga ka-adventure. Isa sa mga pangunahing kabuhayan ng mga residente dito sa Pampanga. Dito tayo, pasok tayo dito sa Barangay San Agustin. Ito yung kanilang barangay hall dito. Tapos dito naman ang basketball court, ano. Tignan nyo naman yung kalagayan ng ano. Yun na yung pumping station. Yan. Ng Masantol. Halos level na yung tubig dito sa daan. Siguro mayroon pang mga ano dyan, marami pang mga bahay. Kita nyo naman yung tubig sa ilog. Kawawa nga yung bahay dun, eh, oh. Nakatayo na lang sa tubig, eh. Tingnan nyo, yung bahay dito wala na, iniwan na ng may-ari. Kasi puro tubig na, eh. Napag-iwanan na ng ano, panahon, tsaka ng lupa, ng kalsada. Ito na yung bagong kalsada ngayon. At ngayon, nagtataas pa lalo yung daan. Kaya lalong may iwan yan, lalong lulubog yan. Kawawa na. Yung pala may daan doon, oh. Mega dike. Ayan, oh. Wala. Grabe, ang daming isda, oh. Mga tilapia, tsaka liwalo. Yun, oh. Ang dami. Merong malalaki sa ilalim, kung nakikita ninyo. Yan lang, oh. Kung meron kayong pamingwit dito, libre na ulam. Ayan, oh. Ang dami. May malalaki sa ilalim. Meron nga nakatayo doon, oh, sa likod ng complex bahay, mga squatter na yan. Tapos ito, dito naman sa kabila, parang ano nga to, itong dinadaanan natin parang dike, kasi ilog na rin yun, eh. Yan, oh, sa kabila. Ang daming isda talaga, ang lalaki dito, oh. Ang gandang fishing spot pala nito dito. Libreng-libre ka na sa ulam. Wala na yata, dead end na siya. Dead end na siguro, wala na. Ay, ano pala to, farm to market road. Kasi nakalagay dito, oh, farm to market road. Yung pinaka-length niya 240 meters. Tapos dito, ayan, puro tubig na. Part na ng ilog din yan. Part na ng ilog, ng dagat pala, excuse me, sorry. Part na rin ng ano yan, mga galing sa dagat, yan tubig na yan. Ayan na. Welcome, Barangay Puti. Ayan, oh. Nandito na tayo sa Barangay Puti. Oh, grabe yung bahay doon na ano na. Wala, ano nangyari dito? Nag-drain sila ng ano, palaisdaan. At eto mga ka-adventure, ipakikita ko sa inyo ang itsura ng palaisdaan, ano. Ayan, napakalaking palaisdaan yan.
Ito ang itsura na yan kapag tinatanggal yung mga tubig sa palaisdaan. Siguro maglilinis sila uli kasi ang dami ng lumot eh, oh. Kaya bubungkalin uli yan, tapos lalagyan uli ng abono para tubuan ng algae para magiging pagkain ng isda. Napakalawak niyan. Yung palaisdaan na yan, oh. Yun, makikita nyo doon merong backhoe. Ang dami nga mga ano eh, ibon, yan, oh. Anong tawag yan sa ibon na yan? Tagak ba yan? Comment nyo nga. Nagpapalalim sila tapos nililinis nila. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kalawak na palaisdaan na ano, tinanggalan ng tubig. Napakalaki niyan. Doon sa kabila may palaisdaan pa rin doon, pero doon may tubig na ron. Ang daming ang patay na isda, oh. Nakikita ko, oh. Ayan, oh. Mga naiwan na isda rito, nangamatay na lang. Yan kasi ang kailangan talaga lilinisin para yung tubuan ng ano, mga halaman ng algae para mag-produce ng oxygen sa tubig. Sa ganitong napakalaking palaisdaan, importante talaga yon. Kasi pag wala ng mga algae na yon, mamamatay ang isda kasi wala silang oxygen na makukuha sa tubig. Yan ang purpose niyan kung bakit dine-drainage yan. Tapos lilinisin, aalisin yung lumang lupa, tapos hagisan nila ng pataba, ng abono para tubuan ng panibagong algae. Habang papalayo tayo ng papalayo, unti-unting lumalamig yung simoy ng hangin. Tsaka naamoy na rin natin yung pinaka-simoy ng dagat magmula rito sa dinadaanan natin. At papalabas na tayo ng Barangay Puti. Ngayon ay papasok na tayo ng Barangay Sagrada Familia. Ayan, oh, Sagrada 2, Masantol, Pampanga. Ang daming kawayan dito, oh. Bagong gawa yung ano nila, oh. Parang barangay hall. Yan, dito sa part na to ng Masantol, marami na talagang dito nagtitinda ng mga kawayan. Dito na yung masarap mag road trip sa part na to kasi malapit na tayo sa pinaka Consuelo Beach Resort. Nakakatuwa nga, tayo lang ang dumadaan eh. Solong-solo natin yung daan. Time check, it's now 2 o'clock na ng hapon. At ayan na, papasok na tayo sa Barangay San Pedro. Diba, ang iksi lang ng barangay, no? Mga ilang daang metro lang, barangay na kagad. Nandito na tayo ngayon sa Malauli. At meron pang ano, palaro para sa mga estudyante. Varsity. Oh. Di ba? Oh, shoutout sa mga kabataan ng Malauli. Sarap na rito magmotor. Ang ganda ng lugar, oh. Pakaganda ng mga matatanaw na. Gumaganda na yung lugar. Napakaganda naman ng simbahan na to, Nuestra Señora de la Paz Chapel. Ayan, oh. Ganda ng simbahan, oh. Tsaka kita nyo naman yung mga nagpapagawa ng bahay rito. Ang gaganda. Ang ganda ng mga ano, oh. Tignan nyo naman. Ang gaganda pa ng design. O ito, oh, ang laki, oh. Yun, may nagpapagawa pa rin sa katabi. Mukhang nagkakabentahan dito ng lupa. Yan pa, oh. 'Di ba? Ang dami nagpapagawa ng bahay. Nakakatuwa, oh. Sarap ng hangin. Sarap mag road trip. At ayan na, palabas na tayo. Nandito na tayo sa Macabebe. Ito na yung boundary. Nakalabas na tayo ng Masantol.
Ngayon ito, makabebe na to. Itong papasukin natin. Ito yung isang dahilan dito kung bakit pinapasyalan dito ng mga siklista. Dahil napakaganda ng daan. Tapos ganito pa yung ambience dito ng lugar. Presko yung simoy ng hangin. Tsaka marami kang makikita rito na kaaya-aya sa mata. Kasi kulay green yung matadaanan mo. Katulad niya, no? Ang linis, oh, di ba? Ganda ng daan. Aspaltado kasi, kaya masarap mag-road trip. Sarap mag-road trip dito. Napaka ano ng hangin, napaka presko. Time check, it's now 2:10. Medyo napapasarap tayo ng pagro-road trip dito kasi mapresko yung hangin. Yan, oh, kita nyo yung daan. Napakaganda. Yan mga ka-adventure. Dito. Tanaw lang tayo dito. Wow. Kita nyo naman yan. Ang lapad na ng katubigan na nakikita natin. Yun, doon pa tayo pupunta. Sa dulo nun. Malapit na tayo. Yan, oh. Diba? Pwede kang maligo rito, yo. Malinis naman yung tubig. Sarap dito, presko. Yan, oh. Yun nga, meron pang ano doon, no? Floating cottage. Oh. Gumawa sila ng floating cottage. Sarap, oh. Ang gandang tingnan, no? May mga puno kasi sa gitna ng tubig. Ayan mga ka-adventure. Tara. Ayan. At least na itutur ko kayo dito sa may Makabebe. Di bali dito, meron na rito, marami na rito marami na kayo makikita rito mga gumagawa ng bangka. Ayan, mga fiberglass na bangka. Ayan, katulad niya, no? May mga moldehan sila dyan, eh. Ayan. Ito, pinipinturahan na, oh. Ayan, sir. Diba? Mga gumagawa dito ng bangka. Ayan, ito, tulad nito. Fiberglass yan. Ito yung, kita nyo yung mga ibang bahay rito. Nakatayo na lang sa gilid ng ilog ng dagat. Yan, yung ilog na yan, part na ng dagat yan. Mga nagsipagtayuan na lang yung ibang bahay, oh. Para lang ano sila, oy. Parang may gagawin dito ng food park. Yan, oh. May mga banderitas pa. Grabe mga ka-adventure, oh. Kita nyo naman yung daan, nasisira na rin pala rito. Oh. Parang yung na-vlog natin doon, kung naalala nyo, kung may napanood kayo na isang video natin, nagpunta tayo doon sa kabilang side nito ng ilog na to. Mga yung nauubos na daan. Ito, ganito na nangyayari dito. Unti-unti na rin kinakain ng ilog, ng tubig, yung kalsada. Wala palang barrier sa gilid. Ayan, oh. Ayan, oh. Bumabagsak na unti-unti, kinakain na yung kalsada. Dapat magawa na to ng kagad ng aksyon. Kasi may mga residente dito. Yan, ang dami, oh. Ang dami pang basura. Nauubos na rin pala yung kalsada rito. Yan pa, oh. Diba? Oh. Unti-unti nang bumabagsak. Nalulusaw na yung kalsada rito. Yun, doon makikita ninyo, meron doon mga kabahayan pa na nasa gitna ng tubig. Di ko lang alam kung sakop pa rin ng Masantol yan. Pero sigurado Makabebe na. Ayan, oh. Grabe. Kabilaan na yung ilog dito. Ito ilog, tapos dito dagat. Doon may ilog pa rin doon. Di bali ito, Delta 1 na tong dinadaanan natin. Ito yung bahay dito, oh.
Diba? Nakatayo na sa tubig, oh. Survival na lang. Ayan, marami pa rito. Ayan, oh. Mga nakatayo na lang sa kawayan para lang may matirhan. Ayan, di bali meron dito flood control gate. Di ko lang alam kung gumagana pa yan, pero mukhang sira na eh. Kasi wala na eh. Oh, naubos na nga yung rito, oh. Pinakadaan, oh. Para mabuksan yung motor. Hindi na yata gumagana tong flood control na to. Ayan. Ito, may mga gumagawa rin ng bangka dito. Meron ako nakikita doon, mga ka-adventure. Ayun, oh. Ang haba na tulay na gawa sa kawayan para makatawid doon. Yun, sa mga tinuturo kong barangay na yan. Yan, mga kabahayan na yan. Yun, ang haba ng ginawa nilang kawayan, oh. Para makapunta doon sa kabirang side ng mga bahay na yun. Dito mga ka-adventure, oh. Kita nyo ito, oh. Grabe, no. Ay sir, gandang hapon po. Sir, pwede mo magtanong? Anong barangay na po yan? Consuelo na po. Consuelo pa rin. Akala ko may sitio. Hindi. Hindi, oh. Nakalimutan lang siya sa gitna ng tubig, ano. Dumadaan tayo rito sa tulay na gawa ng mga lokal dito. Napakagaling, kasi isipin ninyo, ginawa nila tong nagpakahaba-habang tulay na to, nagawa sa kawayan hanggang doon para lang makatawid yung mga nakatira doon, kasi nasa gitna ng tubig yan. Yan, yung buong nakikita nyo na mga bahay na yan. At meron pang school doon, no. At sakop pa pala to ng Consuelo, Makabebe. Grabe, napakahaba ng tulay na to. Ay, hello. Oh, baka mahulog kayo. Huwag kayong oh. Ay. God bless, nagmano pa sa akin. Kakatuwa naman. Ang babait ng bata rito. At yan mga ka-adventure, pinakita ko lang sa inyo dito at para ma-experience nyo rin kung paano dumaan dito sa tulay na gawa sa kawayan. Ay, hello po. Siguro ginawa to ng mga lokal dito, nagtulong-tulungan sila. Ay, hello. Nagtulong-tulungan sila para magawa tong napakahabang tulay na to. Siguro estimate ko mga 100, mahigit 100 meters na gawa sa kawayan. Ang tanong yan, kung ito bang tulay na to ay nakakasurvive sa bagyo. Pero makikita nyo naman na maraming mga bangka sa dinaanan natin kanina papasok dito sa tulay na kawayan. Ang galing, oh. Meron nga talagang kasabihan na kapag gusto, may paraan. At ito yung isang halimbawa dito ng mga lokal na nagtulong-tulungan sila para magawa tong tulay na kawayan na to. Ang galing, oh. Napakahaba. Grabe. Meron pang mga solar lights. Ayan, oh. May solar lights pa. Ito, makikita nyo dito yung bangkero, yung dito sa side na to, mga bangka. Naghahatid sila ng mga pasahero, no? Kasi may mga ibang lugar pa doon na talagang hindi na kayang daanan ng mga sasakyan, kaya kailangan gumamit na ng bangka para lang makapunta doon sa kanilang mga bahay, sa kanilang lugar. Yan ang dito. Napakagaling. Magaling yung naisip nila dito. Nagtulong-tulungan sila para magkaroon ng accessible na daan, makatawid doon sa kabila. Isipin mo, oh, napakahaba na ito. Grabe. Ang galing. Nakakatuwa. Nadaanan lang natin dito. Ang Barangay Consuelo ay isa sa mga malalayong barangay ng Makabebe, Pampanga na matatagpuan sa baybayin ng Manila Bay.
Kilala ang Consuelo bilang isang hidden beach ng Pampanga. Ito ay isang komunidad ng mga mangingisda na naging atraksyon dahil sa mga dike at dalampasigan na nakaharap sa Manila Bay. Ang Consuelo ay bahagi ng makasaysayang bayan ng Makabebe na kilala sa labanan ng Bangkusay noong taong 1571 kung saan pinangunahan ni Tarik Sulaiman ang unang paikipaglaban ng mga Kapampangan laban sa mga Kastila. Dahil sa lokasyon nito sa bungan ng dagat, madalas itong makaranas ng matinding pagbaha dulot ng high tide at mga bagyo. Noong mga nakaraang taon, naging hamon sa mga residente ang kawalan ng sapat na infrastruktura tulad ng tulay, kung saan gumagamit sila ng pansamantalang daan na gawa sa kahoy at kawayan. Ayon sa 2020 census, mayroong humigit kumulang na 2,679 ng mga naninirahan sa Barangay Consuelo. Upang marating ang lugar na ito, kailangan dumaan muna sa Barangay Bebe Matwa sa bayan ng Masantol bago marating ang dulo ng kalsada patungo Consuelo. Pero mukhang may ginagawa rito, siguro nag-aayos sila ng dike sa daan dito, yung para maging flood control. May mga bangka dito, ginagamit din ng mga residente rito, ng mga lokal. Ha? Ayan, shoutout po sa mga lokal dito. Ayan. Ayan po. Kaya ate. Ayan, bali may terminal dito ng mga tricycle para sa mga residente doon natatawid. Ayun. Ayan. Bigla akong natuwa Kaya huminto muna ako dito. Nakita ko yung tulay na yon. Sabi ko, napakahaba naman ang tulay na yon. Ano kaya doon? Part pa rin pala ng yun, Consuelo, Makabebe, Pampanga. At pinagtulong-tulungan talaga daw ng mga lokal, ng mga residente para matayo yung tulay na yon. Ang galing big thumbs up para sa mga lokal. Talaga nagbayanihan sila para makagawa ng paraan. Para hindi nga naman kasi advisable yung lagi kang mamamasahe sa bangka. Siyempre, yung iba magtitipid. Kaya ayun ang naging isang solusyon. Ayan pa Gigi bo, shout out. Yan ang isang source of water dito. Meron silang poso sa daan. Libre yan. Only water. At yung tubig yan, diretso nang gagaling sa dagat. Pero nakabaon naman yan yung tubig niyan sa ilalim, yung pinakatubo. Kaya deep well yan. Malinis yan. Ayan mga ka-adventure, malapit na tayo doon sa ating pupuntahan. At ito ipapakita ko sa inyo. Ito yung mga dredging dito. Dredging ship na ginagamit para gamitin yan sa mga nagre-reclamation na area. At sana itong ilog na to, yan ang maging silbi nila na malinis yung ilog sa pamamagitan ng mga dredging equipment na to. Dalawang dredging yan Kung marami ang ganyan, tapos lahat ng ilog dito sa Pampanga River magagamit, talagang may iwasan yung pagbaha sa mga ibang lugar kapag na-dredging yung ilog. Tapos doon, yun na yung kabilang side ng ilog. Doon yung nagpunta tayo na meron tayong na-i-vlog doon, yung nauubos na daan. Doon na yun. Ayun, nakikita ko na yung floodgate control. Nire-repair na pala nila yung kalsada rito. Ayan na-repair na to. Talaga palang nauubos at ginagawa nila. Yan, makikita dito. Talagang inaayos nila. Kasi nga mas maraming residente na nakatira dito kumpara doon sa kabilang side na yon. Doon halos wala nang nakatira. Dito marami pa. Kaya kailangan talaga to ma-repair. Napakasarap ng hangin. Ang presko. Ako lang ang dumadaan dito. Napakaganda. Ayan dinadaanan natin. Mga palaisdaan din dito sa kabilang side natin. Dito sa kanang bahagi natin. Puro palaisdaan na yan. Ang lalaking palaisdaan yan. Makakadaan naman siguro. Ginagawa pala yung daan.
Ayan. Nag-ano sila ng ano. Ayan, nagtatanim sila ng metal sheet pile dito. Kasi nga nasisira tong daan eh. Ayan. Sir, makikiraan sir. Ayan. Good job dito sa ginagawa kasi nire-repair tong ano rito, yung daan. Ayan ang update ko sa inyo mga ka-adventure. Ayan oh, yan mga tinatanim nilang bakal dito, ang haba. Tsaka dito na ano na nalapara na at na sementohan na. Sigurado yan, meron ng ano yan, protection yan sa gilid. Na repair na yan. Dito na lang sa kabilang side, dito sa kaliwa. Ito yung gagawin pa rito. Napakalaking tulong nito. Napakagandang project tong naumpisahan dito. Pagka natapos tong ginagawang daan na to, mas lalong mapupuntahan ito. I-update natin to ulit kapag natapos na. Yan, ito pala, meron na mga nagawa rito. Ang dami na pala nakatambak na lupa, buhangin, para sa pagre-repair ng daan. At ito yung mga ka-adventure, yung tinutukoy ko kanina sa umpisa, yung ginagawang reclamation dito. Hindi ko alam kung ano to eh, kung anong purpose nito. Siguro merong gagawin ditong ano, baka government property. Hindi natin alam. Pero wala akong nakikitang nagde-dredging sa ngayon. Oh. Woo! Baka ganda ng panahon. Tsaka sarap tumanahon yan, no? Yung dagat. May nagtayo dito, oh. Ano kaya to? Opisina? DENR nakalagay. Office of DNR. Ano kaya to? Mukhang hindi tayo makakatuloy doon sa pinakadulo. Kasi merong machine. Yan oh, may crane. Bagong semento lang. Oh. Maganda na, haba na ng nagawa. Ito na yung dagat at makikita nyo doon yung pinaka ano ng Bataan. Cloudy nga lang. Ang Consuelo Beach na matatagpuan sa Barangay Consuelo, Macabebe, Pampanga ay itinuturing na isang hidden gem dahil ito ang kaisa-isang coastal beach sa buong lalawigan. Ang pampang na ito ay direktang nakaharap sa Manila Bay. Ang pangalan ng bayan ay hango sa salitang Kapampangan na bebe na ang ibig sabihin ay pampang o baybay sa Tagalog dahil ito ay matatagpuan sa gilid ng Rio Grande de Pampanga. Dahil sa lokasyon nito sa dulo ng probinsya, ang Barangay Consuelo ang nagsisilbing hangganan patungo sa dagat. Bago pa dumating ang mga Kastila, ang Macabebe ay isa ng progresibong pamayanan na kilala sa paggawa ng mga kagamitang pandigma at pakikipagkalakalan sa mga karatig bansa gamit ang mga daluyan ng tubig. Noong 1571, ang mga mandirigma mula sa Macabebe sa ilalim ni Tariq Sulaiman ay lumaban sa mga Kastila sa Look ng Maynila na hindi nalalayo sa baybayin ng Consuelo. Bagamat hindi pa ito kasing unlad o kasing linis ng ibang tanyag na beach resort, naging tanyag ito sa mga lokal na turista dahil sa libreng pagpunta at ang kakaibang tanawin ng dagat sa gitna ng Pampanga. Sa mga nakalipas na taon, ang lugar ay madalas na makaranas ng pagbaha dahil sa high tide at mga bagyo at may mga panawagan para sa rehabilitasyon ng mga kalsada at pasilidad sa paligid ng Macabebe Beach.
Ito, ang daming ano dito, ang daming boya, oh. Mga boya. Ginagamit yan kalimitan sa mga pagka mayroong mga oil spill. At ayan na nga, no, mga ka-adventure, nandito na tayo, sumilong lang tayo. Di bali doon, nandun na yung pinaka dulo ng ginagawang project na itong daan na to, yung Consuelo Beach, doon sa dulo na yon. At ito yung road update natin dito sa kalsada na ginagawa. Ngayon, nagpunta tayo doon, may checkpoint dyan. Pwede naman pumunta doon sa pinakadulo. Kaya lang ang priority nila kasi yung safety ng mga pumupunta. Kaya hindi na tayo tumuloy. Kasi wala kang pagpaparkingan. Tsaka isa pa, puno ng tubig doon eh. Kaya hindi na tayo tumuloy. Pero makakapunta pa naman, pwede lang kayo magpaalam doon sa mga naka-duty, no, sa checkpoint, yung mga sundalo. Kasi ano yun eh, parang merong ano dyan, may hole sa dulo, sa pinakadulo. Kaya dito na lang tayo. Tapos, ito palang reclamation na to, dito, yung pinakita ko sa inyo kanina, yan palang mga ginawa na yan, yung mga kinuha na yan gamit ng dredging, yung nakita nyo rin sa video kanina ng mga dredging ship, kinuha pala yan para maitambak dito sa ginagawang daan. Yung mga lupa na naging reclamation, ano, yan ang ginagamit nila para itambak dito, para at least paano mapalapad nila tong ginagawang daan dito. Yan ang naging silbi ng dredging dyan. Kaya malaking bagay ito na makakatulong sa pagpapaganda nito nung Consuelo Beach na to. At yan ang pinaka-latest update ko rin sa inyo. Continuation yung ginagawang daan dito. Napakalaking project na ito. Kaya talaga naman napakagandang project ito kapag natapos ito. Maraming magiging magandang projection dito balang araw kapag natapos na. Hindi na tayo tumuloy doon kasi nga hindi rin man din tayo makakapaligo. Tsaka unang-una, maraming gumagawa. Sa ibang pagkakataon na lang kapag natapos na, tsaka tayo babalik. Bali gagawa natin to ng panibagong update sa mga darating na araw kapag okay na dito yung daan, kapag nagawa na. Nagmerienda na tayo. Oh, hindi pala merienda, lunch ko na to. Ano na 2 o'clock na. Sumilong muna ako dito. Ang presko ng hangin, masarap. Sarap. Burger Minute, baka naman. Oh, Burger Minute, double cheeseburger, panalo. Pag talagang gutom ka, lahat ng kainin mo masarap. Nabubulol na ako. Ang sarap dito sa pwesto ko. Ayan, oh, sa puno tayo ng kawayan. Nandisisilungan tayo. At ayan mga ka-adventure, dito na ako magpapaalam at dito ko na rin tatapusin itong vlog ko sa pag-update dito sa Consuelo, Macabebe, Pampanga. At doon din sa napunta natin na isang magandang lugar, no, yung kawayan na tulay. Ang galing yun eh, bilib talaga ako doon sa mga lokal. At shoutout sa mga residente doon na meet up natin. Maraming salamat po. Ang galing ng bayanihan ninyo para magawa yung tulay na yon. At kung nagustuhan nyo yung adventure natin, please don't forget to like, share, and subscribe. At maraming salamat po sa panonood. At welcome din po ako sa mga magpapadala at magbibigay ng super thanks or super chat. Napakalaking tulong po sa akin yan para masuportahan ninyo si Francie Adventure sa mga susunod pa niyang adventure. At sana lagi nyo akong sasamahan, lagi nyo akong susuportahan. Maraming salamat po ulit. See you in the next adventure. And always remember, ride safe, stay safe, and be safe. Francie Adventure, signing out.